Po, tayo po'y tumayo. We'll be reading ang Psalm 119, verse 89 to 96. Ito ang salita ng Panginoon. Verse 89, Forever, O Lord, your word is firmly fixed in the heavens. Your faithfulness endures to all generations. You have established the earth, and it stands fast. By your appointment, they stand this day, for all things are your servants. If your law had not been my delight, I would have perished in my affliction. I will never forget your precepts, for by them you have given me life. I am yours, save me, for I have sought your precepts. The wicked lie in way to destroy me, but I consider your testimonies. And final verse, I have seen a limit to all perfection, but your commandment is exceedingly broad. Ito ang salita ng Panginoon. Makaupo na po ang lahat. Review tayo? Okay, let's review sa Hebrew alphabet. Ang buong Psalm 119 ay tungkol sa debosyon sa salita ng Panginoon. Meron 22 sections dito dahil meron 22 letters sa Hebrew alphabet. So reviewin natin yung Hebrew alphabet. Yung mga hindi sumasabay, kabisaduhin nyo rin, ha? Ano yung unang letter ng Hebrew alphabet? Aleph, Beth, Gimel, Daleth, He, Waw or Vaw, Zayin, Hef, Tef, Yod, ano yung last Sunday? Kaf, at ngayon naman, Lamed. Okay. Yung 12th na letter ng Hebrew alphabet dito, so lagpas na tayo sa kalahati. So, salamat sa Panginoon, meron na lang tayong ilan? 10 na lang. Okay. So, salamat sa Panginoon, na-survive natin yon, na-daanan natin yung lahat ng Psalm 119. No? So, 10 Sundays, so hanggang mga September or October, yung magtatapos na yung ating Psalm 119. So, nandito na tayo sa ika-12 letter ng Hebrew alphabet na tinatawag na Lamed. At dito sa 89 hanggang 96, tinapos nung manunulat, nung psalmist, yung kanyang psalm sa idea or sa truth sa ganitong conclusion. Sinabi niya, tinignan ko yung mga perfection sa buong mundo. Tinignan ko yung perfection sa lahat ng nandito sa mundo. At sinabi niya, lahat ng perfection na yun ay merong limitasyon. Pero sabi niya, ang salita ng Diyos ay wala. Lahat ng perfection, lahat ng magaganda, lahat ng mga maluluwalhati, lahat may limit. Merong hangganan. Pero sabi niya, hindi ganon yung salita ng Diyos. Yung salita ng Diyos ay higit sa lahat ng mga perfection na to. Kaya yung attitude ng psalmist ay punong-puno ng pagkabighani. Punong-puno ng kasiyahan, punong-puno ng delight. Na dahil yung salita ng Diyos ay walang kapantay sa kaluwalhatian, walang kapantay sa kagandahan. Ganon din tayo na bawat mga Kristiyano dapat mamangha at magalak dito sa salita ng Panginoon. Pero bakit siya nag-conclude sa ganon? How did he end up in that conclusion? Unique itong psalm na to kasi hindi siya katulad ng ibang mga psalm kasi dito may pattern. Makikita natin kung bakit siya nag-conclude sa verse 96 na sinabi niya, sobrang kamangha-mangha yung salita ng Diyos, lahat may limitasyon, kahit mga magagandang bagay, pero yung salita ng Diyos wala. Let's see. Bakit siya nag-arrive sa ganun conclusion? Una, dahil sinabi niya, ang salita ng Diyos ay eternal. Sa verse 89, nagsimula ang psalm na ito, sinabi niya, Forever, O Lord, your word is firmly fixed in the heavens. So, pinakita ng eternality ng word nung sinabi niya forever, yung salita ng Diyos. Pero sinabi niya rin yung salita ng Diyos na yon ay fixed in the heavens.
So, expression yan sa panahon nila para sabihin na ito ay hindi nagbabago. Hindi ito katulad ng mga salita ng tao na pabago-bago. Kasi pwede tayong magbago ng sinasabi. Magbago ng opinion. Yung mga batas ng tao, pwedeng pabago-bago rin. Nung nakaraan, bawal to. Ngayon, pwede na. Nakaraan, pwede to. Susunod, bawal na. Ang sinabi niya, yung salita ng Diyos, hindi ganon. Hindi nagbabago. Yung dating katotohanan na sinasabi ng salita na ito hanggang ngayon at magpakailanman, yun pa rin yun. Unchangeable yung eternal word na ito. Hindi ito naluluma, hindi ito nagde-decay, hindi ito nagbabago. It is enduring. Sinabi sa verse 90, your faithfulness, it refers to the word of God, endures to all generation. Bawat henerasyon ay nandun pa rin yung salita ng Diyos na tapat. And I would say, it is also referring sa availability ng salita ng Diyos. Eternal yung Word of God at nandun yung Word of God sa bawat henerasyon. So ito yung katangian ng salita ng Diyos na unang gustong ipakita ng psalmist na dapat nating kamanghaan. Na ito ay walang hanggan, ito ay palaging relevant, at ito ay palaging available sa bawat henerasyon. Hindi ito katulad ng mga bagay dito sa mundo natin na pabago-bago. Yung salita ng Diyos ay hindi nagbabago. It does not change. It is fixed firmly in the heavens. Kung ano yung sinabi ng Diyos dati, yun pa rin yung sinasabi niya hanggang ngayon. Hindi kailangan maging updated ng mga truths na tinuturo ng scriptures. And very interestingly, as we study and contemplate kung paano nasimulan, sinulat yung Bible, kinapi, tinranslate, na hanggang ngayon, meron tayo ng salita ng Diyos. Hanggang ngayon, kitang-kita natin na available sa atin yung salita ng Diyos. Pinapakita nito yung eternality ng Scripture from generation to generation. Mula pa lang sa hardin, may salita na ng Diyos eh. Kay Abraham, Isaac, and Jacob, nagsasalita na yung Diyos. Kana Moses, may salita na yung Diyos. Hanggang sa Israel, sa mga apostol, sa mga early church fathers, mga Kristiyano sa panahon noon, sa Reformation, post-Reformation, sa mga Puritan, sa mga kalululuhan natin, may Bible na. May scripture na. Meron ng salita ng Panginoon na nasa kanila. Sa panahon ng magulang natin na hindi pa tayo pinapanganak, may salita na ng Diyos. At ngayon, sa panahon natin, meron pa rin tayong salita ng Diyos. At pag nawala na tayo dito, guess what? May salita pa rin ng Diyos. Yung mga maliliit na bata na yun, na makukulit kanina, magtatandaan yan, magkakaasawa yan, magkakaanak yan, mawawala na tayo dito, may salita pa rin ng Diyos. Sa panahon nila. Even today, in 2026, may access tayo sa salita ng Panginoon na basahin natin, pakinggan natin, at pag-aralan natin at ituro natin sa mga susunod na henerasyon. Sobrang dami nang nagbago, pero yung salita ng Diyos ay nandyan pa rin. Therefore, brother, pag pinag-usapan natin yung faithfulness ng Panginoon, always go back to the Word of God. Magpasalamat tayo na mayroong salita ng Diyos dahil ito yung testimonya ng kanyang katapatan. Pag tinatanong nga sa sarili natin, paano ba naging faithful yung Panginoon? Ayan o, may Bible ka. Ayan o, may scripture. Yan yung sinabi dito sa verse 90. Your faithfulness endures to all generation. It refers to the forever word. Magtatanong tayo, magtataka tayo, paano naging faithful yung Panginoon? Salita. Nandyan, available, eternal. Yung dati, meron pa rin hanggang sa ngayon. At pangalawa, na gusto ipakita dito ng psalmist, para patuloy pang ipakita yung eternality ng Word of God na yon ay tumingin siya sa creation. Sa verse 90, sa second part, sinabi niya, you have established the earth and it stands fast. Ibig sabihin, nilikha ng Panginoon yung bukong sang nilikha sa pamamagitan ng salita niya. Mas matanda pa sa creation yung salita ng Diyos. Bago pa magkaroon ng creation, may salita ng Diyos. Actually, ginamit niya nga salita para makreate lahat. Let there be light. Let there be all of the other creations.
Kasi ano lang ba yung kinrate ng Panginoon na hindi sa pamamagitan ng salita? Tao. Kumuha siya ng alabok, hiningahan niya. Si Eva, kinuha niya yung tadyang ni Adan, nilikha niya si Eva. Pero halos lahat ginawa niya sa pamamagitan ng salita. Mas matanda pa sa daigdig, sa buong sanglilikha ang salita ng Diyos. And hindi niya lang nilikha yung lahat sa pamamagitan ng salita, sinusustain niya pa yung lahat sa pamamagitan ng salita. Tuloy natin, verse 91. By your appointment, word pa rin yun, they stand this day. Hanggang ngayon, yung kinreate ay nasusustain dahil sa salita ng Panginoon. Hindi lang yun, hindi lang sila nasusustain. Sinabi, for all things are your servants. Sumusunod pa yung buong creation doon sa Diyos na nagsasalita. Nung tumingin yung psalmist sa creation, sinabi niya, ganito kamangha-mangha yung salita. Yun yung dahilan kung bakit nilikha lahat. Yun yung dahilan kung bakit umiiral ngayon lahat. At yun yung sinusunod ng lahat. May naalala ba kayo sa New Testament na nagpasunod ng kalikasan? Na namangha yung mga disipulo? Sinabi ng mga disipulo, sino ka na maging yung hangin at bagyo ay sumusunod sa salita mo? Sino ka? You see, ang buong creation ang nagpapakita ng kapangyarihan, otoridad, at pagiging permanente ng salita ng Diyos. When the psalmist looked at creation, he said, yung salita ng Diyos ang pinagmulan nito. Yung salita ng Diyos ang nagsusustinan nito. Kaya yung lahat na nangyayari dito sa nilikhang ito dahil sa salita ng Panginoon. No? Therefore, when we look at creation like the psalmist, katulad ng psalmist, mamangha tayo, hindi lang doon sa nilikha, kung hindi kung sino yung lumikha nun. At paano nilikha yun? At sino nagsusustena nun? At sino nagpapasunod sa buong sang nilikha na yun? No? Pag tumingin tayo sa mga ulap, tinignan natin yung mga karagatan, tinignan natin yung mga bundok, tinignan natin yung mga puno, tinignan natin yung mga hayop, tinignan natin yung ginagalawan natin na daigdig at buong sangnilikha. Tandaan natin, walang nandyan kung hindi dahil sa salita ng Diyos. It is because of Him that they exist and because of His appointment that they still stand, and they are all servants of the Word of God. Kaya dapat mapuno sa atin doon ay pagkamangha at kagalakan at pagmataas na pagtingin sa kaluwalhatian ng salita ng Diyos. The heavens declare, kung dito, the heavens declare the glory of the Word of God. Kung titignan natin yung verse 90 at 91. The heavens declare the glory of the Word of God. Pero pagkatapos niyang tignan yung creation, ang sunod niya namang tinignan, sarili niya. Una niyang sinabi, ganito yung salita ng Diyos. Tapos, sunod niyang tinignan, creation. Sunod niyang tinignan, personal experience. Personal niya naman ng mga karanasan. Puro verse 92 hanggang verse 95. Di ba, sinabi niya doon, if your law had not been my delight, I would perish in my affliction. Personal na yon. I will never forget your precepts, for by them you have given me life. Personal. I am yours. Hirap na hirap siya. Save me. For I have sought your precepts, word of God. The wicked, pinapersecute siya, lie in way to destroy me, but I consider your testimonies. Yung mga verses na yun ay ipapakita ng personal na karanasan ng manunulat. Kung hindi daw dahil sa mga mensahe ng salita ng Diyos, durog na siya. Mamamatay na siya. Kung hindi dahil sa salita ng Diyos, hindi niya kakayanin lahat ng mga kinakaharap niya na sabihin natin trials, sabihin natin na tests, sabihin natin ng mga pagsubok na dinadaanan ng psalmist. Ito yung sinabi ng commentator, si John Hill, dito sa part ng experience ng psalmist. Sabi niya, his heart would have fainted in him, and he would have sunk
under the weight of affliction, had it not been for the relief he had from the Word of God, the doctrines and promises of it. Yun yung sinabi niya eh. Sabi niya, kung hindi ko kasiyahan yung salita ng Diyos, I would have perished in my affliction. Ibig sabihin, madudurog na siya sa dami ng mga kinakaharap niya. Sobrang hirap ng kinakaharap nitong psalmist na ito. He still prayed and seek God's help, and he still remembers to seek the Word of God. You see, yung pangalawang tinignan niya ay kung paano sinusustain ng Diyos yung creation by His Word. Ngayon, sinasabi niya na siya mismo sinusustain din ng Word. Sa dinami-dami ng mga pagsubok, madudurog na siya, mawawasak na siya. Hindi niya kakayanin to, no? Kung hindi dahil sa salita ng Diyos. Susuko siya, mag-give up siya, kung hindi dahil sa salita ng Diyos. Kasi mayroong mga doktrina sa salita ng Diyos na nagbibigay sa kanya ng pag-asa. Mayroong mga pangako sa salita ng Diyos na nagbibigay sa kanya ng pag-asa. Mayroong mga turo sa salita ng Diyos na doon niya lang makikita. Hindi niya makikita kahit saan. Hindi makakatulong sa kanya kahit kailan. Doon lang sa mga salita ng Diyos na iyon. That is the unchanging word. No? It sustains the believer in their discipleship through every changing course in life. So, brethren, mga kapatid, ganyan din dapat tingin natin sa salita ng Diyos. Tignan natin yung Word of God. Hindi ito lumang libro lang na wala nang maitutulong sa akin. No? Huwag natin isipin yun. Huwag natin isipin na wala akong mapapala kapag binuhos ko yung buhay ko, atensyon ko, oras ko sa salita ng Diyos. That's wrong. Tukso yan ng demonyo. Tukso yan ng manloloko. Tukso yan ng sinungaling na si Satanas. That's wrong. Dahil sinasabi niya dito, madudurog ako kung hindi dahil dito. Yung salita ng Diyos, yung pinakakailangan ko. Do not think of the Word of God as something outdated. Think of it as something that is always able to help you in whatever circumstances you face in your life. Sobrang dami nang nagbago sa, isipin mo, sa buhay mo, sobrang dami nang nagbago. Yung salita ng Diyos, nandyan na yan, bago ka pa pinanganak. Bata ka pa, andyan na yung salita ng Diyos. Pumasok ka sa eskwelahan, nakagraduate ka, iba sa inyo, nagtrabaho na. Iba sa inyo, nagpakasal na. Dami na nagbago, no? Iba sa inyo, may mga anak na. Ang dami na nagbago sa mga buhay natin, pero yung salita ng Diyos, nandyan pa rin. Simula nung una kang naging Kristiyano, kung paano ka nito, ito yung naging dahilan kung bakit ka naligtas, ito pa rin yung paraan kung paano tayo isusustena ng Panginoon. It's still the same Word of God. Hindi siya nagbabago. In season or out of season, read the Word of God. It is always relevant, and you will always be helped by this scripture. Bumili ka ng sarili mong Bible. Bumili ka ng sarili mong physical Bible. Bilhan mo yung asawa mo ng Bible. Bilhan mo yung anak mo ng sarili niyang Bible. Bilhan mo yung magulang mo. Bigyan mo yung magulang mo ng sarili nilang Bible. At basahin mo ito from cover to cover. Basahin mo ito palagi. Magkaroon ka ng Biblia na mahahawakan mo, mamamarkahan mo, mababasa mo, babalikan mo kapag nandito ka na sa yugto ng buhay na ito. Tapos pagtanda mo, makikita mo ang dami ng nangyari, pero ito pa rin ang katulong ko. At nagsustain sa akin sa lahat ng yugto ng buhay ko. At pagkatapos mo itong mabasa from cover to cover ng maraming beses, pagkatapos mo itong mabasa, sasabihin mo pa rin, kailangan ko pa rin siyang basahin. Dahil hindi ko kailanman masasabi na hindi ko na siya kailangan. I still need it now. Gawin mo yan, mananampalataya. Mga miyembro ng ARBC,
We must be Bible readers. Basahin mo yung Biblia from cover to cover. Hindi totoong wala itong silbi. Ito'y salita, makapangyarihan, eternal, makakatulong sa mga personal natin na paglago at pagharap sa ating mga pinagdaraanan. At yung psalmist, sinabi niya rin dito na hindi lang siya nag-survive dun sa mga ganong klaseng pagsubok. Hindi lang sinabi yun. Sinabi niya, you have given me life. Hindi niya sinabi dito na yung word of God, sinalba niya lang ako mula dun sa pagkadurog ko, sa mabigat kong kalalagayan. Hindi siya, binigyan niya akong buhay. Nabuhay ako. Sa pagharap sa mga ganitong matitinding pagsubok, hindi lang goal ay mag-survive. Matakasan ko to. Kundi mabuhay ka sa pamagitan ng salita ng Diyos sa kabila ng lahat ng iyon. It is what sustains us in our discipleship. Na yung iba dumaranas ng matinding hirap pero mas lumalalim sa pananampalataya because the Word gives them life. Hindi sila umuurong, sila'y sumusulong. Hindi sila bumababaw, sila'y lumalalim. Hindi kumukonti yung pagsunod, mas dumadami pa yung pagsunod. It gives them life. Not survival. Life. 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 Lumalago. Buhay. Yun yung sinabi ng psalmist. Therefore, in season or out of season, basahin mo ang Biblia. Dapat sa'yo siya. Kapag madali yung buhay, basahin mo siya. Pag mahirap yung buhay, basahin mo siya. Kapag alam mo yung ginagawa mo, basahin mo siya. Kapag di mo alam yung ginagawa mo, basahin mo siya. Pag naiintindihan mo siya, basahin mo pa rin siya. Pag may mga parte hindi ka maintindihan, basahin mo pa rin siya. It sustains the psalmist. Sinusustain na siya. Nung tumingin siya sa sarili niya, salita pa rin ng Diyos ang nakapronta. Yun pa rin ang mahalaga, yun pa rin ang importante. Therefore, nag-conclude siya sa last. Sinabi niya sa last, I have seen the limits to all perfections, but your commandments is exceedingly broad. So, literal translation to, word for word. Hayaan yung basahin ko yung isang thought for thought. Sabi sa NIV, to all perfection I see a limit, but your commands are boundless. Wala raw limitasyon. Walang boundary. Walang kahit ano sa sangnilikha ang makukumpara sa kaluwalhatian at kagandahan ng salita ng Diyos. Walang kahit ano sa sangnilikha ang mas maganda dito at mas maluwalhati dito sa salita mismo ng Diyos. Kasi yung salita ng Diyos, abot niya yung lahat ng parte ng buhay ng tao. Nagsasalita yung kasulatan pagdating sa sobrang daming bagay sa buhay, lahat ng parte ng buhay. Pagdating sa pagsamba, nagsasalita yung scripture. Pagdating sa pag-aasawa, nagsasalita yung scripture. Pagdating sa pagtatrabaho, bukasyon ko, nagsasalita pa rin yung scripture. Pagdating sa pagharap ko sa suffering, nagsasalita yung scripture. Pagdating sa pananalapi, nagsasalita yung scripture. Pagdating sa usapin ng hustisya, nagsasalita yung scripture. Sa kabanalan, nagsasalita yung scripture. Paano maging magulang, nagsasalita yung scripture. Paano yung kaligtasan, nagsasalita yung scripture. Paano yung walang hanggan, nagsasalita yung scripture. Walang parte ng buhay kung saan ang salita ng Diyos ay irrelevant. It's so glorious and wonderful. Its perfection is boundless. At abot din ito, hindi lang yung breadth, kung hindi maging yung depth. Nangungusap itong salita ng Diyos, abot niya yung pinakapuso ng tao. No? Abot niya yung kaibuturan ng puso ng tao. Anong sinabi sa scripture sa New Testament? It is like a two-edged sword, piercing through bones and marrows, dividing the intention of the soul. No, abot niya yung kaibuturan ng disposisyon ng puso na hindi abot ng marami. Hindi abot yon ng marami, pero yung salita ng Diyos, abot niya. Isipan, imahinasyon, motibasyon, disposisyon. Abot ng salita ng Diyos. Ganun kamaluwalhati yung salita ng Diyos. And you know what? It even reaches beyond this life.
Yung salita ng Diyos, sobrang ganda niya, abot niya hindi lang yung taon dito, maging pagkatapos ng buhay na to. Nangangako ito ng isang buhay na walang hanggan sa mga makakadiskubre at mapapasakop sa mensahe niya tungkol doon. Hindi niya lang tayo hinahanda dito, hinahanda niya rin tayo sa buhay na walang hanggan. And the Word of God is inexhaustible. May mga theologians na nagsasabi, di ba? Katulad ni Jerome. Yung Bible daw, sobrang dali na pwedeng kahit bata kaya niyang basahin. Para siya yung tubig na pwedeng magtampisaw doon yung mga bata. Pero sinabi niya, ito rin ay napakalalim na kahit yung mga dedikadong mga teologo, kahit pag-aralan nila ng ilang dekada yung salita ng Diyos, sasabihin nila, hindi ko abot yung ilalim. Hindi ko abot yung kailaliman nito. Ganon yung salita ng Panginoon. Bawat basa natin dito, it reveals new depths. Do you know why? Because its author is infinite. Bawat basa, may bagong meditasyon, kontemplasyon, pinapakita yung katotohanan ng Diyos. Again, sinabi ng psalmist, lahat merong limitasyon. Pwera lang sa salita ng Diyos. Kagandahan, may limitasyon yan. Kabataan, may hangganan yan. Kalusugan, may limitasyon yan. Kayamanan, mauubos yan. Otoridad, may boundary. Diba? Siyensya, may limitasyon. Oras, may limitasyon. Maging yung heavens at earth, may boundary. Sabi ng Diyos kay Job. Diba? Lahat meron. Pero yung salita lang ng Diyos ang walang boundary. Yung katotohanan niya, karunungan niya, otoridad niya, kaluwalhatian niya ay walang hanggan. Kaya naman, tayo ay dapat mamangha sa hawak-hawak mong Biblia ngayon. Kailangan kang mamangha. Maging mataas yung tingin mo sa salita ng Panginoon. Walang kahit ano dito sa mundo yung maipapantay dyan. Genesis to Revelation. You cannot compare it to anything. Never lose your wonder at the Word of God. Eternal ito dahil Diyos ay eternal. Makapangyarihan ito dahil makapangyarihan ng Diyos. Walang hanggan ito dahil walang hanggan ang Diyos. But I would say na ang pinaka hindi masusukat na kaluwalhatian ng Biblia ay yung mensahe niya. Nasa mensahe niya. Ano ba yung mensahe ng salita ng Diyos? Si Jesus. Do you know bakit incomparable yung beauty ng Scripture? Kasi napaka-unique nito. Ito lang ang natatangi na nagpapahayag kay Christ. Yun mismo yung sinabi ni Christ sa Road to Emmaus. Binuksan niya yung Old Testament, sinabi niya, lahat ng to tungkol to sa akin. Ang buong Biblia ay Christ-centered. Ang buong Biblia ay tungkol kay Jesus. Kaya hindi mo maikukumpara yung magandaan ng Biblia kasi ipinapahayag niya yung pinakamaganda sa lahat. Pinapahayag niya yung pinaka-autoridad ng lahat. Pinapahayag niya yung pinakamaluwalhati sa lahat. Sino? Ang anak ng Diyos. Ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya ang dami mong mababasa dito, sakripisyo, pangako, paghahari, mga kaharian, mga propeta, mga tipan, lahat ng yon ay nakaturo kay Hesukristo. Eternal na anak ng Diyos sa nagbabagong mundo, namuhay ng perpekto para sa atin na hindi namuhay ng tama, namatay sa ilalim ng hatol ng Diyos para sa mga makasalanan, nilibing, bumangon sa ikatlong araw, nabuhay na muli, umakyat sa kanan ng Ama at doon ay naghahari. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at resurreksyon, nagbibigay siya ng kapatawaran sa mga magsisisi at mga mananampalataya. Hindi ba maluwalhati yung mensahe ng Biblia? Hindi ba glorious? Hindi ba incomparable? Kahit anong titig mo dun sa napakagandang scenery,
wag niyo isipin, lalabas yung mukha ni Christ doon. Okay? Second commandment violations pa kayo. Ang nagpapahayag sa Panginoong Jesus ay nag-iisa na tatangi, Scripture. Ang salita ng Panginoon. That's why the word is incomparable. Hindi dahil luma ito, hindi dahil ancient ito, hindi dahil ang lalim ng Bible, kung hindi dahil sa pinapahayag niya, ang Panginoong Hesukristo. Now, kung hindi ka pa mananampalataya, ang Biblia ang nagpapahayag sa kasalanan mo. It tells you, you are a sinner. And it also declares Christ, the Savior of sinners. Therefore, come to the message of Scripture. Come to the Lord Jesus Christ and be saved sa mensahe ng salitang ito. And us, mga kapwa ko mananampalataya, you are already believer. Therefore, continue to treasure itong salita ng Diyos na ito. Bakit? Kasi dito mo mas lalong makikilala ang tagapagligtas mo. Dito mo makikita yung pinakamaganda sa lahat. Marami kang pinagkakabalahan ngayon. Iniisip mo, ang cool nito, ang ganda nito, nakakaagaw atensyon itong mga gusto kong panoorin, basahin, bigyang atensyon. Alam nyo, wala yung mga yan sa Panginoong Jesus. Christ is the beauty of beauties. Christ is the glory of glories. Siya ang bigyan mo ng buong puso mo. Huwag iba. At saan mo makikita yon? Dito. Sa salita ng Panginoon. At dito niya kinakausap. Dito siya nakikipagnig sa iyo. Sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Nakikipag-usap siya sa iyo. Papalakasin ka niya, papatatagin ka niya, at papabanalin ka niya. Manalangin tayo. Ama namin, maraming salamat po sa Lamed. Salamat po sa Psalm 118 verses 89 until 96. Dito po nakita namin na kailangan namin kamanghaan ang salita mo, O Diyos. At hiling namin na bigyan mo kami ng pagpapahalaga sa salitang ito. Bigyan mo kami ng paghanga at mataas na paggalang, pananaw sa iyong banal na salita katulad ng salmista dito. Remove our hearts from worthless things and fix our eyes on the beauty and glory of the word of Scriptures. Papuri po sa iyo sa pangalan ni Jesus. Amen.